Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa another episode ng Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay tungkol po sa good news ng Marcos administration at ang isang birthday wish ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. So, magbo-birthday po si BBM nitong September 13. Ngayon po yun sa bansang Pilipinas. And he will be 66 years old. Wow! Happy birthday and long life and good health, and may the good Lord guide you and give you more wisdom to lead the country and to govern our country in a better Philippines, bagong Pilipinas. So yan po, no? Once again, happy birthday to our President Bongbong Marcos Jr. So ang good news po dyan, marami po, saka yung kanyang isang birthday wish o mga birthday wish, pero isa lang po ang ating sasabihin dahil ito po sa ulat ng Presidential Communications Office sa kanilang official Facebook page, dito po natin primarily kukunin itong mga ating iuulat sa inyong good news, no? At also, meron po tayong isasamang video dito, courtesy na rin ng PCO with DRTBM, no? Napakaganda po nito para lang po sa inyong kaalaman, at kung ito'y napanood na ninyo ay ulit-ulitin nyo lang po para at least talagang tumino sa ating mga isipan na ang gobyernong ito ay hindi lang para sa kanilang mga sarili, hindi para sa sinasabi ng iilan na patabain ang kanilang mga bulsa, hindi para sabihin ng mga Marcoses ay mga plunderers o hindi para sa mahihirap walang puso. No, kundi para sa atin makita natin kung ano po talaga ang ginagawa ng gobyernong ito at nagkataong Marcos ang siyang naglilid para sa taong bayan. No, as much as possible gusto ng ating Pangulo na itaguyod, no? Ibangon tayo kahit papano sa ating mga paghihirap. Okay? So unahin natin mga kababayan, ito po, no? Yung IRR, the Implementing Rules and Regulation ng New Agrarian Emancipation Act o Republic Act number 11953. Nilagdaan po yan ng Pangulo kahapon. Naalala nyo yung nagbigay siya ng mga titulo ng mga lupa ng mga agrarian reform beneficiaries. Ngayon po, nagawa na po yan ng implementing rules and regulations. Yung sinasabi nilang IRR, kung paano po yung mga alituntunin, no, at mga susundin para po maiayos itong Agrarian Emancipation Act, no? Pero nakakaano po to, it is a big achievement sa Department of Agrarian Reform. Lalong-lalo na po yung mga umaasam na dekadas. Lagyan natin ng S, gawin na nating plurals. No? Na 30, 40, 50 dekada ng umaasam na yung lupang kanilang sinasaka ay maging kanila na po. Ayan na po, no? Nandiyan po si Senator Villar, ang atin ng bayan, si Amy Marcos, si E.S. Bersamin, siyempre yung yung buntot ng Pangulong Bongbong Marcos na si Speaker Martin at si DAR Secretary Estrella, no, correct me if I'm wrong, and I don't know the other two. Okay, so tingnan nyo po yung larawan na yan, no? Napakaganda po niyan, no? Kung gusto nyo pong basahin ito, siguro yung link nandun po sa what do you call this? Sa DAR, o di kaya meron pong video dito na 42 minutes, ang haba naman po nito, na nasa RTBM official Facebook page, no? So yun po, at least meron na, no? Hindi na natin babalangkasin itong IRR kasi hindi naman tayo po lawyer, no? Baka magkamali pa tayo ng pagpapa-explain sa inyo mabatikos tayo, no? Hindi na po. Hayaan na po natin ang ating mga magagaling ng mga
abogado ang siyang magpaliwanag sa atin. As long as, base po dito, nilagdaan na ang implementing rules and regulation ng new Agrarian Emancipation Act o Republic Act number 11953 for the benefits of those agrarian reform beneficiaries na ipinagkaloob po ng Pangulo last month. No? Correct me if I'm wrong, or July. Now, move tayo dito po sa another news na kung saan ang ating Pangulo ay may isang wish sa kanyang birthday. No? September 13 po ang kanyang birthday. Ito po, meron pong link. Sa wakas, nagkaroon din ng link. Ano? Quote, sana maging maayos na ang agrikultura at malaman na natin kung ano ba talaga ang weather. Wet season ba o dry season? Para naman matulungan natin yung mga farmer natin. Yan po ang sabi ng ating Pangulo, no, sa kanyang speech during that IRR signing, no, yung Implementing Rules and Regulation ng New Emancipation Act, no, sa Agrarian Reform. President Marcos was greeted by the employees of Department of Agrarian Reform and guests at the sidelines of the presentation of the Implementing Rules and Regulations of the New Emancipation Act of Republic Act number 11953 and the signing of the executive order extending the moratorium on agrarian debt on Tuesday. Ay, ang ganda niyan. Hindi lang pala IRR ang pinirmahan, kundi yung ine-extend pa yung moratorium para doon sa mga may mga utang. O, di ba? Ang ganda. Di malaking kaluwagan na naman yan sa mga farmers hanggang sa tuluyan po silang makaluwag-luwag at makabayad ng kanilang utang. O, sino pang magre-reklamo? Nakita nyo, nagre-reklamo ang mga farmers? Nakita nyo may sumisigaw pa dyan? Siguro yung mga nagre-reklamong farmers, siguro, kukunti na lang. Mga petty claims na lang yan, mga petty reklamo, yung maliliit lang na pwede naman kaagad solusyonan ng kanilang kooperatiba o ng kanilang grupo. No, pero tandaan nyo, ang puso nito ng presidente, lalong-lalo na si Madam Amy, no, nung nabigyan nga, nung napirmahan niyang Emancipation Act, yung Republic Act 11953, tuwang-tuwa po siya kasi I think she is one of the authors kasama si Senator Villar. No, correct me if I'm wrong, no? President Marcos earlier signed an executive order for the 2-year extension, 2 years, of a moratorium or amortization payments by farmer beneficiaries on agrarian debt. Yung ibig sabihin kung may mga utang po sila. 2 years ang extension na binigay na palugid. Di po ba? O baka walang interest pa yan. This provides for the moratorium on the payment of the principal obligation and interest. Sus naman. Sana nga naman po at least matuwa-tuwa ang mga farmers. Hindi na po sila makakaisip pa ng yung maniwala sa mga recruitment ng mga teroristang grupo. Kasi ako po nung bata-bata pa ako noon, yan po kasi naririnig kong isang dahilan bakit maraming mga terorista. Yun nung tawag noon, MPA. Kasi mga farmers yan, hindi na pagbigyan, minaltrato ng gobyerno, minaltrato ng may-ari ng lupa, kaya instead na ganyan, umakit na lang po sila sa bundok. O ngayon, sinimulan nung Pangulong Duterte. Hindi yan nagsimula kay Panot. Di ba tinan yung ginawa nila doon sa Chief Justice? O, tinutuloy lang ng Pangulong Marcos. O, di ba? O ngayon, ang reklamo lang diyan ng mga farmers ay yung weather permitting. Tama po ang Pangulo doon sa sinabi niya doon sa birthday wish niya. Ano ba season ngayon? Wet or dry? Kasi nga, climate change. O, tinan nyo yung nangyaring dalawang bagyong magkasunod. Si Egay, saka si Falcon. Hindi ko nang masabi yung artista Diba? Ilang bilyon agriculture products ang sinira. Kaya yun lang po magiging reklamo ng mga yan. Kung maganda sana, huwag kayong maniwala kay Villar na itigil ang research. Mag-research pa rin para at least alam na natin itong climate change, alam natin ang gagawin natin. Which benefits our agriculture. Kasi yan ang maging isang number 1 staple natin At doon din, pag ganyan na po, umunlad yan, food productivity, sustainable growth, yung, tama, food security, productivity. Food security, na hindi tayo mag-i-import pag kulang na ang supply.
At hindi rin tayo makukulangan ng supply because the production is good. Ito yan eh, if the planning is good, the implementation is good, barring any weather permitting or any unseen circumstances, no? Hindi lang weather, kundi yung mga insurgents. The production is good. Bakit pa tayo mag-import? Kalaunan, tayo na ang mag-e-export. Tama? Yun ang dapat natin palakasin. Yun ang dapat suportahan aside sa defense. Aside sa education. Food security. Sabi nga, walang Pilipinong magugutom. Walang gutom 2027. Ayan ang programa ng DSWD through the initiative of the President. Kaya nga, kayo, mga bata, pumapasok sa eskwelahan, gutom. Di ba sabi nyo, breakfast is the important meal of the day. Maski na chani-chani ka na lang ng snack sa lunch or dinner mo. Pero breakfast is the most important thing. Di po ba? Paano pag may mga batang gutom? Tulad ng sabi ni Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Di ba? Batang busog, malusog. Batang busog, matalino. Batang busog, mataba. Pasensya naman po, no? Nag-ano lang ako. Pasensya naman. Kung nasaktan po kayo, pasensya na po. Hindi po sinasadya. Nangungunit lang po tayo. Hindi po yun serious, no? Pero, pasensya na po sa mga sensitive, no? hindi po kayo pinapatamaan, no? Lalo din yung mga chubby-chubby, no? Alam mo na kung sino ka, chubby-chubby. Okay? So, ayan po, no? Ito po, ano lang natin, tuloy natin. On amortization payable by the Agrarian Reform Beneficiary to include even those who were not covered by the new Emancipation Law. Wow! Wow! Ang galing! No? Siguro may aangal na naman dyan. Ang gastos mo talaga. Alam nyo ba? May nabasa akong balita. Tungkol po doon sa sinabi ni yung sa Department of Finance Secretary, si Jokno, di ba? Gusto niya tanggalin na yung mga libreng tuition. Maraming umaalmang solon. May nabasa ako doon, sabi niya, this government is wasteful. Hindi ko alam kung he is talking about the previous presidents or this current administration. Naku po, Diyos ko po, no? Ayan, EON number 4, yung pong para sa mga amortization, which is set to expire on September 13, birthday niya pa pala, provides a moratorium on the payment of the principal obligation and interest on amortization payable by the Agrarian Reform Beneficiaries for a period of 1 year from the date of its effectivity. Okay? The ARB, yung Agrarian Reform Beneficiaries, need continuous economic relief due to the disruptive effects of the pandemic, climate change, and the ongoing crisis in Ukraine. The extension of EO4 aims to include ARBs not covered by the NAEA o yung sinasabi nilang New Emancipation Act, no? Which only covers ARBs who have been indebted to the government as law took effect last July. During the event, President Marcos called on everyone to support and take part in the implementation of New Agrarian Emancipation Act. As he noted, a whole-of-nation approach is vital to achieve its goals and secure food production in the future. So yan po mga kababayan, no, ang kanyang birthday wish. Sana maayos na ang agrikultura. Sa aking opinion, Mr. President, isa para maayos mo ang agrikultura, unang-una, root out mo yung mga opisyal dyan sa DA na nasa payola ng cartel, smugglers, or hoarder. Pangalawa, hulihin mo ang mga smugglers at hoarders, cartel. Pangatlo, impose mo ang batas. May batas sa mga ganyan. Yung economic sabotage or whatever. Impose the law and put a steeper fine para po hindi na maulit itong mga ganito. Para hindi na sila pamarisan ng iba pa. Na ulitin yung ginagawa nila. Kasi kung hindi may papatupad ang batas,
walang malaking penalty, walang smuggler hoarder cartels na makukulong, at itong mga officials ng ating gobyerno, lalo na dyan sa DA at BOC, ay hindi marurot out, hindi po maaayos ang ating agrikultura. Yun lang po. Correct me if I'm wrong sa aking opinion. Pero kayo po, ano pong inyong opinion dyan? Di po ba? Next, dito po, sa EO39. Remember that? EO39, yung price cap para sa mga regular milled rice and well-milled rice. Tama po ba? Sa 41 and 45 respectively. Ano po ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos dyan? PBBM, EO number 39 implementation, enforcement going well. O, the enforcement. Kita mo? Kaya nyo naman palang i-enforce itong EO na to. Now, why not enforce a law o dun sa particular law na nagkakaroon ng economic sabotage? Kung sinasabi nyo, nagtatrabaho pala sila sa pamamagitan ng EO39, eh bakit hindi nyo magamit ito para tugisin lahat sila? May mga intelligence pan naman kayo, may confidential funds naman kayo. Para talagang maayos natin ang agrikultura, ito po ang unang solusyonan, ang korupsyon sa loob ng inyong ahensya sa DA. Yung mga kasapakat, unulit lang natin kasapakat ng mga kartel. O, ito po ang sabi diyan sa balitang ito. Nako, may link na naman, may laman ng balita. We just had a meeting about this morning and so far the implementation and enforcement is going as well as we can expect. Kasi nga po, if I can remember, correct me if I'm wrong, nag-set po ng penalty ang DTI diyan. Milyon po ata hindi po ako sure. Hindi ko po kasi matandaan kung milyon o ilang libo ang pagmumulta sa mga retailers na mahuhuli. Tingnan nyo, kawawa retailers Sila ang ano dyan yung pangalawang maapektuhan hindi sa consumers Huling-huli consumers. Pero yung traders na hoarder, hindi mahuli. Yung trader na smuggler, hindi mahuli. Kaya ang labas, dalawa, palagi ang kawawa. Yung nagbibinta, saka yung bumibili. Yan. Po ba? So, ang enforcement implementation, so good. O why not do that on the other pertinent law na nakaakibat dyan sa DA? Ang dami nung batas Di po ba? O, good job. Di po ba? Good job yan. Tuloy-tuloy. Kaya nga po, sabi nila, kung ganyan na ganyan yan, baka ilip na nila yung price cap. Pero sabi hanggang September daw. So, sabi lang yun. Marites lang po yun. Antay na lang natin po yung announcement. Okay? Yan po yung ating masasabi sa inyo. Yung about sa IRR ng New Agrarian Emancipation Act o Republic Act 11953 and also the signing of EO number 4 ine-extend yung pagbayad ng principal and interest ng amortization ng mga ARBs and non-ARB beneficiaries. Also, our President's birthday wish is sana gumanda ng agrikultura at sinabi natin kung sa ating opinion kung isa sa mga paraan para gumanda ang ating agrikultura. And the implementation, enforcement of EO39 is going smooth and well. And ito po, isasama natin itong video na to. Pasensya na po kayo. 9 minutes and 23 seconds ito. Pero alam ko, yung iba sa inyo gustong-gusto naman mag-replay. So ito po yung pagpapatupad ng EO39, no? Video po ito ng RTBM. Salamat po RTBM, no? O, yan po, panoorin po natin. Pangarap nating lahat ang magkaroon ng sapat na pagkain sa bansa na ang bawat Pilipino ay may kakayahang makapag-uwi sa kanilang tahanan ng masustansyang pagkain na nabibili sa murang halaga. Kaya naman, pinagsisikapan ng administrasyon na ang bawat aksyong tatahakin ay nakatuon sa pagkamit ng seguridad sa pagkain at ang pagsiguro na walang Pilipinong magugutom. Dito sa bagong Pilipinas. Ayon sa pinakahuling ulat, mayroong sapat na supply ng bigas sa bansa. Pero dahil sa nangyayaring malawakang price manipulation na sanhi ng pag-iimbak o hoarding ng ilang mangangalakal, kartel
o sa buwatan sa rice industry at epekto ng mga kasalukuyang pangyayari sa mundo ngayon, nagdulot ang mga ito ng pagtaas ng presyo ng bigas. Upang ibsan ang bigat sa presyo ng pangunahing pagkain ng mga Pilipino, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 39 na nagtatakda ng pinakamataas na presyo ng regular milled at well-milled na bigas. Mula September 5, nasa 41 pesos per kilo na lang ang presyo ng regular milled rice at 45 pesos per kilo naman ang presyo ng well-milled rice. Hindi kasama ang premium at special na mga rice variety gaya ng sinandoming, Thai jasmine at iba pa sa pinatawan ng price ceiling. Mananatiling epektibo ang price ceiling na ito maliban na lamang kung bawiin ng Pangulo base sa rekomendasyon ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry o ng Price Coordinating Council. Ito po ay pangsamantala lamang. Hindi ito tatagal. Pagdating, tayo'y umaani na ng palay. Umaani na tayo ng palay dito sa Pilipinas. Tapos na ang season. At kaya't pagdating ng panahon, papasok pa, meron tayong mga in-import na bigas. Sabay-sabay na papasok yan. At makikita, basta ilalagay namin, dadali natin sa palengke, pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Sa ilalim ng EO39, titiyakin ng DA, DTI at Department of the Interior and Local Government ang mahigpit na pagpapatupad ng mandated price ceiling sa bigas. Kabilang dito ang pag-monitor at pag-imbestiga sa mga abnormal na paggalaw ng presyo nito. Samantala, paiigtingin naman ng Bureau of Customs ang patuloy na pag-inspeksyon ng mga warehouse upang malabanan ang iligal na pag-angkat ng bigas. Katuwang nito ang DA na siyang magbibigay ng impormasyon tulad ng inventaryo ng mga stock ng bigas, listahan ng mga akreditadong importer ng bigas at lokasyon ng mga bodega ng bigas. Seryoso talaga itong administrasyon ni Presidente Marcos na dapat sapat ang supply at maayos ang pagbebenta. Dapat maayos yung presyo at saka walang nag-profiteer, walang nag-hoard, masama yan, di ba? Kaya warning na to. Tapos ng panunyo, ito na, seryoso na talaga ang ating Presidente. At kasama po yung buong Kongreso sa kanya. At ditong sinasabi natin yung the whole of government approach to ensure the welfare, the well-being, and the good health of all Filipinos po. At yung mga inspection, tuloy-tuloy po yun. Hindi lang yan sa Luzon, abot tayo sa Visayas, Mindanao. Kasi yung mga Pilipino, kahit saan, nandyan po tayong lahat. Dito naman sa mga retailers, basta maayos yung mga proseso na dinadaan ninyo, andito din ang gobyerno. Tutulong at susuportahan din kayo. Basta nagtutulong tayo pare-pareho. Bukod sa customs, katulong din ng DA at DTI ang Philippine Competition Commission sa pagsagawa ng hakbang laban sa mga kartel o yung umaabuso sa merkado, at ang Philippine National Police at iba pang ahensya para tiyaking epektibo at agarang na ipatutupad ang EO39. Sa naging pahayag ng National Economic and Development Authority, makatutulong ang mandated price ceiling hindi lamang sa direktang pagbaba ng presyo ng bigas, kundi pati na rin sa pagpigil sa hoarding nito. Dahil may kaukulang parusa para sa mga lalabag sa mandated price ceiling, partikular na sa level ng mga retailers at sa level ng mga suppliers. Sa kasalukuyan, pinaghahandaan ng pamahalaan ang tulong na maaaring ipaabot sa rice traders and wholesalers na maaapektuhan ng EO39. Sa pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, makatatanggap ang mga ito, pati na rin ang mga maliliit na tindahan ng financial assistance, loan programs, logistics support, at market linkages and support. Sasagutin din ng pamahalaan ang transportasyon para ma-deliver ang bigas mula sa traders papunta sa retailers. Ang DTI at ang Department of Agriculture magsasanib puwersa para ma-identify yung mga rice retailers na maapektuhan. The moment ipasa nila yung listahan sa DSWD, agad-agad tayong magpe-payout. In this case kasi ang magko-compute ng formula will be DTI and Department of Agriculture dahil sila yung may technical expertise. Ang DSWD tutulong naman sa pag-payout dahil kami yung may mekanismo at kami yung may programa at may mandato para sa ganitong mga sitwasyon. Sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development,
tatanggap ng pinansyal na tulong ang mga maliliit na mangangalakal ng bigas na nakabili na ng supply sa mas mataas na presyo. Remember, yung mga ganitong klaseng shock, yung mga hindi mo inaasahan, it's enough to set somebody back to poverty. Kaya noon may mga nagtatanong, bakit ba may livelihood program ang DSWD? Ito ay para masigurado natin na sa ganitong mga pagkakataon, yung mga maliliit nating mga mamamayan, yung mga maliliit nating mga negosyante, yung mga vulnerable na sector natin, mapangalagaan. And alam ko yun ang very important sa ating Pangulo. Masigurado na yung maliliit nating mga retailers, mapangalagaan sa mabilis na panahon. Sinabi rin ng Pangulo na yung halaga ng grant will be commensurate doon sa maaring maging epekto doon sa mga small retailers natin. Patuloy yan na kinocompute ng DTI, pati na rin ng Department of Agriculture, para masigurado natin na angkop at tama yung halaga na itutulong natin. Nagpahayag naman ng suporta ang iba't ibang samahan sa agri-sector. Sumusuporta ako sa desisyon ng ating Pangulo na hanggang dun lang yung price selling at sana ay hindi na tumaas dahil sa sobrang taas na halos hindi na makaagapay ang ating mga mamamayan at lalong-lalo naman na ang mga nagtatanim ng palay o magsasaka. Salamat po sa tulong ninyo sa aming mahihirap at sa sambayanan. Yung mga nag-abuso na mga negosyante, so, mawala rin yun kasi may presiding. Magiging outcome noon ay makabenepisyo yung ating mga magsaka. At the same time, kung ang presyo ng yung price ceiling na yan ay hanggang doon lang, so ibig sabihin, makabenepisyo rin yung ating mga mamimili. Kami ang General Ilari NPC mula sa Barangay Occidental Mindoro. Nakikiusap kami sa kabahayan ng ating mahal na Pangulo Marcos na magkaroon ng ceiling price sa presyo ng bigas. Ang pagkain ay hindi lamang isang kalakal, kundi isang pangangailangan para sa seguridad ng tao. Kaya naman, kaakibat sa paghangad ng maunlad na ekonomiya, walang humpay ang pamahalaan na siguruhing bawat mamamayan ay nakakakain ng sapat at masustansyang pagkain at nabibigyan ng kanilang pangunahing pangangailangan. Dito sa bagong Pilipinas. So yan po mga kababayan, no? Kung ano pong inyong masasabi, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.